Hello mga kabayani, no? Pauwi na ako. Pag-usapan muna natin yung makichismis muna tayo tungkol dun sa Yulo family. Okay, ito pauwi muna ako. Parang lumalakas ang ulan na. So yung nakakalungkot nga isipin na sa dalawang gold na tinanggap ni kabayang Carlos Yulo, hindi pala sila in good terms ng mama niya. Parang napanood ko kasi interview yung mama niya na parang ginastos niya yung pera, yung mga incentives na natanggap dapat ni Carlos. Parang yun yung pinag-awayan nila, hindi yung girlfriend. Yung girlfriend parang bago pa yun eh. So parang nangyayari sa interview ni Carlos, yung mga bank account niya, yung mama niya humahawak. So lahat ng incentives niya, 6 digits daw yung lahat eh. Halos 6 digits. 6 digits yung mga laman ng bank account niya. Tapos nung i-check niya na kung may natira pa, parang zero balance na naman, parang nalustay na lahat. So parang gusto lang niya malaman kung saan napunta yung pera. Pero parang hindi yata, parang nagalit yata yung nanay. Parang alam mo yun, tinamaan yung ego na ba't ka nagtatanong-tanong, parang ganon. Yun, parang yun yung pinag-awayan nila. So para sa akin medyo red flag naman yung ganon, kasi pinaghirapan ng, although hindi natin masabi, pero pinaghirapan ni Carlos. Siya yung nag-ipon, kumbaga yung pera, siya yung kumita. Tapos makita-kita niya puro withdrawal na lang na dumating. Nakapag-check na nung bank account niya, nung passbook niya, puro withdraw lahat. Hindi man lang sinabi sa kanya na, anak, nag-withdraw ako ng ganito. So lustay lang ng lustay yung nanay. So kawawa naman si Carlos. So para sa akin hindi naman siguro tama yung ganun. Sa amin nga yung nanay namin kami pa siya pa yung nahihiya pag binibigyan namin siya na, oh nay, eto pa, nagte-thank you lang siya. Pero yung alam mo yon, yung pag may perang ipinahawak sa kanya, hindi niya lulustayin. Kasi sabi niya pera nyo to so bakit ko gagastusin? Alam mo yon, dapat ganun yung mga magulang. At hindi yung sinasabi mo na kung wala kami, wala kayo dito sa mundo. Hindi naman ginusto nung mga anak na lumabas sila dito sa mundo na to. So yung magulang ang dapat na, ano mo yun, sila ang dapat na basta ganun. So ayun nga, hindi dapat naging honest na lang pala. Dapat naging, wala siguro nangyaring ganito kung naging honest lang yung nanay ni Carlos. So kung sinabi lang niya na, anak, magwi-withdraw ako ha, pangbili ng ganito, pambili ng damit namin, pambili ng gamit sa bahay, pero parang wala yatang nangyaring ganun. So ayun, nasira na yung trust ni Carlos pa, kasi siguro kwan yun kumbaga si Carlos tiwalang-tiwala kasi siya buong tiwala niya nandun sa pamilya niya, sa magulang niya. Tapos makikita niya ganun, ginaganon siya. Parang siyang, sabi na natin, parang ninanakawan Alam mo yun, parang may yung bank account mo hinak nahack ng hacker. Tapos paunti-unting binabawasan yung laman ng bank account mo. So ayun, para sa akin lang yun hindi naman dapat magkakon na rin sila, magkasundo na rin pag-usapan. Pero yung medyo mahihirapan kasi nawala na yung tiwala nasira na yung tiwala ni Carlos doon sa pamilya niya. So ewan ko kung paano sila mag-aayos niyan, kasi financially, pero mukhang mabait naman si Carlos. At wag lang siyang masulsulan ng girlfriend. Hindi, yung girlfriend hindi naman siguro na magsusulsul yun. Sana nga palaban din yung girlfriend wala tayong magagawa.
swerte siya nung kay Carlos, malas naman siya dun sa mother-in-law niya. Pero tingnan nyo yung tatay ni Carlos, mukhang okay naman, mukhang okay sila ng tatay. So hindi naman kasi yung tatay yung may hawak nung yung bank account o yung card ni Carlos. So yung nanay yung naglustay kasi siya yung gumagastos eh. So panggastos sa pamilya, sabi natin pinanggastos sa pamilya, pero mali pa rin yung kukuha lang siya ng kukuha, di ba? Yun lang. Sige, comment lang kayo kung pareho tayo ng view